Hey guys, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating Hapon Grind episode. This is DMC Trend and samahan niyo po ako sa isang medyo exciting na episode natin ngayong araw. Kasi ang daming nag-PPM sa atin. Pinapasilip to last week ng ating mga katropa, hindi ko naasikaso. Pero lately napansin ko medyo nagkakaroon siya ng trend, nagkakaroon ng upsurge sa mga keywords. Tapos may mangilan-ngilan na tayong mga katropa na tinatanong kung legit si JTrade FX. Okay? So, binabanggit natin po guys na company is ito, si jtradefx.com. Pag isi-search nyo po ang JTradeFX na keyword sa social media, ang lalabas is ito, yung JTradeFX na page nila. So, ito yung mga advertisement nila. Sponsored guys. Medyo naka-budget sila sa mga ads. Okay, ito. Ayan, katulad na ito. Tingnan natin. Hello mga ka-JTradeFX. Alam mo ba, yung 1,000 mo na isinali mo dito sa JTradeFX ay pwedeng kumita ng 850,000 pesos sa 10 araw yan ha. Paano? Wow, ang galing. 1,000 pesos guys, kikita ng magkano daw? 800,000 sa loob lang ng 10 araw. Posible kaya yun guys? Well, siguro kapag networking at perfect yung pagkakalatag or pagkakakamada, yung tatlong mai-invite mo, mag-i-invite ng tatlo, yung tatlo mag-i-invite ng tatlo, yung tatlo invite ulit ng tatlo. So parang ganun. Possible naman na ma-hit talaga yung income na yun kung ganun yung magiging perfect na scenario ng parang magiging pyramid scheme nung invitation. Sorry for the word pyramid. Kasi nangangamoy networking din kasi siya kasi meron siyang affiliate system na pag may invite ka, may kikitain ka sa in-invite mo. Tapos pag yung invite mo may nag-invite, may na-invite, may kikitain ka. Posible naman na ma-earn mo talaga yun kahit 1,000 lang yung ipinuhunan mo. Basta lahat perfect ha. Yung tatlong na-invite mo, mag-i-invite ng tatlo, tapos yung tatlo mag-i-invite ng tatlo, and so on and so forth. Okay, so alam naman natin ang kapangyarihan ng multi-level marketing lalo na pag sa referral system. Posibleng ma-earn yun. At least dun yung realistic na method ng paraan para kumita yung 1,000 no, sa pag-i-invite. At kailangan ma-perfect mo yung scenario ng pag-i-invite. Perfect. As in yung tatlo, may invite na tatlo, tapos yung tatlo, may invite na tatlo. Kasi merong deep level points yan eh. Aakyat lahat sa'yo yun. Okay, so ayan. Hindi natin magsasubscribe dito sa JTradeFX. Sa pangalawang araw, magsasali din sila ng tatlo na tagwa 1K na magsasubscribe dito sa JTradeFX. Ayan, so tigwa 1,000 lang din yung sinabi niya dito na magiging investment. Okay, so pasadaan lang natin ng konti bago tayo mag-react and some research, tingnan natin kung legit yung platform. Okay, so ito yung makikita natin pag sinearch nyo po, ayan, mga advertisement sa JTradeFX. Okay, ito, who said this is a scam? Here are my proofs. Just review today my first ever payouts of my 2 accounts from JTradeFX. Thank you, Gerald. Sir Gerald, thank you, Gerald. You're too late if you're afraid. Confident speaks to John. Subscribe mo. 14,000 na yung kinita niya. Laki rin ng kitahan sa JTradeFX. So, medyo nagigain talaga guys pag inumpisahan nyo pong silipin ang JTradeFX sa social media. Ganon din dito pero dito sa YouTube, may mga mangilan-ngilan na rin nagpo-promote na ito eh. Pag tinype natin ang JTradeFX, may lalabas ding mga video katulad nito, magkano ang kita sa JTradeFX, tapos Forex 101 by Gerald Sevillano. Siguro ito yung CEO nila guys. Okay, so nag-sign up tayo. Ito, sinign upan natin. Tinignan natin yung dashboard. Malinis naman, okay naman yung dashboard nila. Sa dashboard, merong buy history, may FX trades, activate FX trades. So siguro ito yung subscription na bibilhin. Income, meron kang income sa referral. Unilevel income, meron din. So hindi ko alam kung gaano kalalim yung deep level income sa referral system. Tapos FX trades income. So ito yung possible na pwedeng kitahin ng investment mo. Kunyari nagpasok ka ng 1,000. Sa payouts, meron silang request payout, referrals, meron din. Ito yung genealogy siguro or mga list na mga pwede nyong na-invite. Okay? Sinek natin sa domain age checker. Tingnan natin. Kailan itinayo or kailan na-launch yung website. Check natin guys. Meron na bang 3 buwan to? May 6 na buwan na ba? Tingnan natin kung bagong-bago. JTradeFX.com. Okay. So,
Wala pang isang taon, 4 months pa lang guys. So nung June, June, July, August, September, October, November. Ayan, November naman na kasi. July, August, September, October. Tama. So June 16, 2023. So 4 months and 3 days. Ito siya. Domain update, na-update siya nung June 16, expiration date. Isang lang yung ginawa guys. Para sa isang platform na magre-register ng isang domain, ang kinuha lang na package sa hosting ay 1 year. Supposedly, pag talagang long term, ang plano mo sa website, URL ng website, at least 5 years yung expiration niya or 2 years. Siguro, hindi kasi natin pwedeng dito i-base lang dahil lang sa isang taon lang, as in 1 year lang yung kinuha. Mag-expire siya sa June 16. Kadalasan kasi guys sa mga nagtatayo ng mga matitinding platform at matitibay, automatic na 5 years or 2 years or 3 years ang kinukuha na nila sa hosting package. Sa case ng website nila, 1 year lang yung kinuha. Bakit kaya? Inisip ko na baka hindi sumikat or something like that. Baka mag-collapse ka agad-agad. Okay, so napansin lang kasi natin to kasi usually talaga kahit ako pag nagre-register ako ng domain URL, pag alam kong may potential yung URL link, 5 years or 3 years yung kinukuha na natin. Sa case ng website nila, 1 year lang. So pupuntasan natin yan. Ano pa dito sa keyword saturation dito sa YouTube ko, konti pa lang din. So pero dito sa FB, tad sa advertisement at marami. Halos maraming mga viewer. Katulad nito. Malaki yung mga viewer nila, nasa 11,000. May iba pa nga, nasa 100,000 yung view eh. May nakita akong ads nila na umabot ng 100,000 view. Okay? So, pag-aralan natin itong sistema ng JF. Ngayon, nag-message tayo. Kasi ito, ayan. Ito yung tinanong natin. Ito na. Sabi ko, can I learn more about your business? Sabi ko, nag-inquire ako. So, need ng referral code kasi sabi ko. Good day everyone. This is Kate, one of the virtual assistants of JTradeFX, where you can experience a financial freedom in the world of trading. How may I help you? Kung may katanungan, just feel free to ask. Ito yung yung business presentation siguro to. Check na natin. Ito. Parang lang din, ads lang din. Understand the forex trading. Forex trading is buying and selling. Konting pahapyo lang kung ano yung forex trading. Okay? Ito yung details na binigay sa atin. Ang JTradeFX ay isang fund manager na nag-o-offer ng subscription na nakakatulong sa inyong financial freedom sa mundo ng trading. Sa pagkakaalam ko, pag fund manager ka ng isang trading platform, hindi kasi ako, ngayon lang kasi ako nakakita ng fund manager na nagko-collect ng subscription tas dinala sa net, parang ginawang parang affiliate system na may mga commission. Ganon din naman yung ibang mga platform, meron ding mga commissions, pero dito sa labanan sa JTradeFX medyo mayroong unilevel eh. Merong kang kikitain sa recruit mo, tapos yung na-recruit mo, may kita ka pa rin. So, ang lalim doon. Di ko alam kung gaano kalaki yung percentage. Pero sa tingin ko, makaka-apekto yan sa magiging impact ng cash out nila later on. Okay? Paano pag sobrang dumami yung member, kaya pa ba nilang ibigay yung threshold limit ng payout? Paano pag natalo sila sa trading? Kahit nga magagaling na trader, natatalo pa eh. Hindi perfect. Walang perfect na algorithm at indicator sa forex trading. Okay? But anyway, tingnan natin. Baka naman, bigay natin yung benefits of the doubt. Baka sobrang galing nila, di ba? Okay, sa mundo ng trading ng mga brokers na pinagkakatiwalaan sa buong mundo, na Pepperstone, IC Markets, Blue Markets, and Anzo Capital. Siguro yung mga accounts nila, dito nila nilalaro. Okay? And gumawa sila ng isang systematic na paraan para ma-pool yung pera. And at the same time, pag naipon, A, si B, si C, si D, si E, so pag naipon yung capital na mga yun, minsanan nilang iti-trade. Tapos kung magkano yung kikitain, meron na lang chunk of percentage na pwedeng iba to doon sa mga nag-invest din. Basahin pa natin. Ganito po, si JTradeFX po ay isang community ng subscriber na nagnanais kumita ng extra online sa pamamagitan ng subscription. So ito na yun guys. Yung subscription package na kailangan mong i-activate dito sa dashboard ng website po nila. Ikaw ay may chance na kumita ayon sa tagal or time duration na gusto mo. Ipagkatiwala ang iyong subscription amount sa amin. Sa pinakamababang halaga na 1,000 pesos, pwede ka na po mag-subscribe at kumita ng 35% sa 7 days. Ito yung sinasabi natin kanina na maximum na pwedeng i-pay out ng pera mo.
Malaki ba yung 35% ng 1,000 sa loob ng 7 days? Yes, malaki po yan. Malaki yan. 7 days, 35%. That's almost 100 plus percent sa loob ng isang buwan. 3, 6, 9, 12, 140% sa loob ng 30 days. So, kikita ng 120% sa loob ng isang buwan. Lupit, guys. Tindi, ang galing ng mga trader na to. Yung mga hayop sa mga trading nga 5% lang monthly. Pinakamataas na nila yung mga yun. Pero ito mga magagaling na trader siguro. Kudos naman guys kasi sa totoo lang, possible ba na pwedeng kitain ng forex trading ang 35% sa loob ng 7 days? Yes, possible guys. Kasi ako forex trader din ako nasa financial market din ako. In fact, pag maganda yung signal mo at maganda yung trade mo, sa loob lang ng isang araw, baka sa isang oras lang, 100% na yung equity mo. Depende kung gaano ka-aggressive din. At para siguro sa 35% growth ng isang equity na 1,000 lang guys, medyo malaki yan. Very I would say hindi siya conservative. Kung kahit pa sabihin natin ihiwalay natin yung 1,000 pesos sa isang trade account alone na merong 35% yield sa loob ng 7 days, medyo risky yan. Maliban na lang kung sobrang laki rin talaga ng account pag na-pull, pwede. Kasi kahit siguro, let's say for example, 1 million yung naipon mong equity. So, kasi isang pagbabago lang ng chart ng candle yun, makikita mo na yung pagbabago. Hindi ganun kalaki yung magiging growth ng pera ng 1,000 kung ititrade mo kasi mag-isa Pwede siguro kung isasali mo sa isang malaking grupo. Para sa 35% na growth ng isang account sa trading. Pero sa akin guys, personal experience ko, yung 35% kaya bang kitain sa loob ng 7 days sa forex trading? Yes, posible guys. Kaya yan. Kaya yan guys. Kasi nas-try nating mag-top up ng $3,000, naging 6,500 sa loob lang ng 3 days, something like that. So, that's almost 100% sa loob lang ng 3 days. Kung legal, na dito nila dinadala yung pera. Okay, meron din silang micro FX account, 90% sa loob ng 15 days. Mini FX account, 210% sa loob ng 30 days standard FX account. Mas matindi to guys. Sa standard FX account nila, 210% na yung pwedeng kitain ng equity mo sa subscription mo. Malaki guys, sobrang laki rin. Iba pa yung binabayaran ng platform sa mga affiliates nila, sa Unilevel nila, iba pa yung iba pa yung payouts nila. So sobra-sobra pa dyan yung yung lumalabas. Kaya po kung ako sa inyo, try nyo na po mag-subscribe. In just a minimum of 1,000 you can start earning. Ito yung kanilang table guys. Yung amount na 1,000 pesos sa micro FX account within 7 days, 1,350. Kapag pinili mo naman ng mas matagal na subscription length, yung 1,000 mo sa 15 days, 1,900. Sa standard FX account nila, within 30 days, yung 1K mo naging 3,1 na. Yun yung 210% growth. Imagine guys kung 50,000 ang ipinasok mo. Sa loob lang ng isang buwan, kumita ka na ng 100,000. Solid guys. So napakagaling na trader tong mga to guys. Bakit hindi na lang nila ibenta yung indicator nila? Baka siguro mas maganda pa kaysa yung medyo delikado kasi pag magiging parang affiliate siya, may tendency na mag-collapse Paano pag biglang dumami yung sumali? Siyempre dadami rin yung payout nila. Gaano kasigurado yung win rate nila? Kaya napaka-risky guys napaka-risky siya. Okay, but anyway, tignan natin ulit. Ito yung binigay sa akin na link, tapos yung referral. Sabi ko na ito, tinanong natin, may mga trading hub po ba kayo? Pwede ko po ba ma-check ang live trading activity nyo? Sabi ko. Kasi pag halimbawa kahit man lang sana nakasali yung mga account nila sa Pepperstone, dun sa sinabi nilang mga broker, at least meron sana silang mga trading room na merong mga trader. Hindi naman pwede siguro, baka isang tao lang yung nagtitrade. Pero sooner or later, baka maisipan nila magdagdag ng kasama nila rito ng professional trader din. Pero kung iisa lang ang trader neto, kasi tignan nyo guys ipagpalagay natin na Pilipino yung trader at mag-isa lang niya. Merong mga threshold limit sa payout system na mga wallet system natin sa Pilipinas. Sa GCash pa lang 500,000 lang ang pwedeng nun. Kahit din sa mga bangko. Pagpalagay natin umabot ng 10 million or 20 million ang transactions neto sa loob ng isang buwan. Sa tingin nyo ba hindi magtatanong ang bangko kung saan nanggagaling ang digital transfer?
Kasi na-try natin yung ganyan guys, kapag sobrang likot ang pasok ng pera mo sa mga bangko, may tendency patawag ka, kailangan i-justify mo kung paano mo na ipapasok yung ganung kalalaking pera sa account na yun. Or pwede siguro pinaghiwa-hiwalay nila sa BDO, sa BPI, sa Metrobank, maraming bangko, tapos maraming GCash. Okay, maraming crypto wallet. Kasi dito sa subscription nila, pag magde-deposit ka, sa buy history, hindi natin makita eh. Sa activate FX trades, ito amount. Tapos tingnan natin kung makikita natin yung buy FX trades nila. Ito. Ayan. Mode of payment nila is Union Bank, GCash, Union Bank of the Philippines, GCash din, Union Bank din. GCash. Okay, so Union Bank at saka GCash lang yung ginamit nilang mode of payment. Hindi natin alam kung ano yung mga mode of payouts dito later on, but for sure, kahit sabihin natin pumutok ang platform na to, umabot ng 20 to 50 million ang transactions per month. Di kaya magka-problema to sa transaction. Dito pa lang nakikita natin mukhang mano-mano yung ginagamit nilang paraan ng system. Walang direct integration sa GCash wallet, even sa mga banks. Hindi katulad ng ibang mga platforms na pag nag-top up ka, automatic na merong GCash integration. Dito mukhang mano-mano guys. Okay? Ano pa yung tinanong natin dito? Ito. Tapos sinagot sa atin. Ito yung tinanong natin. Ulitin na lang natin. May mga trading hub ho ba kayo? Pwede ko ba ma-check ang live trading activity niyo? Wala pa sa ngayon. Soon po. Inaayos na po. Diba? Para sa isang trading platform na mag-o-offer ng 1,000 na may profit na 210% sa isang buwan, kailangan solid yung grounds na maipakita mo kung paano kumikita yung platform. Kahit man lang dito dapat dito ang ipinakita nila, opisina ng hub nila. Diba? Mayroon ka man lang sana magitang kwarto rito na may nagtitrade talaga, may live na may mga live trade charts sila. Siguro meron, baka hindi pa natin nakikita siguro lang. Pero baka sa GC nila baka meron doon. Okay? Medyo nire-review natin kasi si JTrade FX na hindi pa natin nakikita yung iba pang operation nila. Kasi una, nung nag-sign up tayo, hindi pa natin inactivate to Sa referrals, chine-check natin yung pinaka-basic na pwede nating maipakita sa ating mga tropa. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, tinatanong, boss, legit ba si JTrade FX? Sige, silipin ko, sabi ko. So, sinilip natin, chinek natin yung mga saturation keywords sa YouTube. Mukhang wala pa masyado guys, hindi pa siya saturated. Okay? Ang nakikita kong maganda para kumita dito is sa invite. Dito sa incomes nila, sa referral income. Eto. So for sure, pag nakapagpa-subscribe ka ng 3 tigi 1,000, mayroon kang commission doon. Tapos yung mga kasama mo, pag nag-subscribe, nakakuha din ng tigta 3, may commission ka ulit doon. Kasi dito sa income, meron silang income sa unilevel income dito. Okay? Ano pa yung pwede nating dito sa FX trades sa income, sa FX trades income, dito nila i-reflect yung kikitain mo sa forex trading. Okay? May kukumpara lang ako sa inyo guys, may ipapakita ako sa inyo. Ito, yung mga ganitong klase ng platform kasi katulad ng ISE fund na sinalihan natin, ganito yung itsura. Merong automation system. Yung kinita mo, at pakita ko lang guys ito ganito ang itsura, yung mga nare-receive natin daily na nare-receive natin dun sa mga sinasalihan nating mga broker, na legit na mga broker na nagtitrade, at napakaliit ng percentage guys. Wala pa nga yatang 5% sa loob ng isang buwan to baka ni 10% sa loob ng, hindi abot naman siguro, mga 25% sa loob ng isang taon yun guys. Imagine guys, ito yung kinita natin. Sa ano kasi to guys? Sa Vlado. Mga legit na mga platform na sinalihan na natin. Pakita ko sa inyo kung magkano kinita ng natin. Magdadalawang buwan na ako dyan guys. 450 pesos $450 ang kinita ko pa lang. $18 pa lang. Yan pa lang yung kinita natin. At ganito yung mga statements natin. Makikita nyo rito. Makikita nyo yung mga profit dito. Ganyan yung reporting. Ito yung hinahanap natin sa JTrade FX, yung actual report ng trade na ginagawa nila sa account, sa subscription. So, kasi pag i-tap natin ito, papakita ko sa inyo guys. Sa products, tapos sa subscription natin, ito yung hinahanap natin sa trades.
Eto guys, 477 na yung balance natin. Ang naging profit pa lang natin dyan, nasa $18 pa lang yata. Ganun kababa. Ayan, ganyan yung mga profit na sinasabi ko. Ito yung hinahanap natin. Yan, yung report ng kinikita ng actual trade. Tapos ito guys, itong broker na to nakalink sa Vlado. Okay? Ngayon, itong Vlado, merong sariling MT4. Ayan. Hindi ko lang alam dito sa JTrade FX guys kung meron din. Now, ito yung kinukumpara ko lang naman kasi. Sa iba kasi na sinasalihan natin, ito connected siya sa MT4. Meron talagang mga license yung mga broker na pinapakita. Sila guys, parang lumalabas na yung binabanggit nila rito na mga broker guys is account lang yung mga yon. Hindi sila mismong mga introducers broker. Kundi meron silang account dito sa mga trade platform na to at sila na lang mismo ang personal na nagtitrade. Yun yung intindi natin. Asan na ba yung sinabi? Ito. Ito. Financial freedom sa mundo ng trading under ng mga brokers na pinagkakatiwalaan sa buong mundo na Pepperstone, IC Markets, Blueberry Markets, and Anzo Capital. Ayan. Maganda sana kung makita natin yung sarili rin nating trade account sa mga broker na yan. No? Pero sa tingin ko wala silang maipakita. Based sa itsura ng website nila, walang ganong features. Ang makikita mo lang dito is record ng dashboard mo, buy history, FX trades, income ng referral income, tapos payout sa referral. So more on, ang silbi ng website nila is database system kung saan dito mo makikita yung affiliate record mo, kinita mo, at yung mga records ng unilevel income mo tsaka sa referral income datas. Ito yon yung mga visuals na makikita natin dito. Okay, so anong verdict natin guys? I would say may potential guys. May potential tong platform na to kasi meron siyang affiliate system eh. So maraming maihikayat na sumali to kasi tingnan nyo naman guys. Ano sabi dito? 1,000. Yung 1,000 na ito. Panoorin natin guys. Kung isinali mo dito sa JTFX ay pwedeng kumita ng 800. Ulitin natin. Ang sarap pakinggan yung sinasabi rito ni Sir eh. Yung 1,000 mo na isinali mo dito sa JTFX ay pwedeng kumita ng 850,000 pesos sa 10 araw yan ha. Paano? Yan. Mag-invite ka ng tatlo ng tagwa 1,000 na magsasubscribe dito sa JTFX. At least clarify naman dito ni Sir na yung kikitain ng 1,000 mo na 800,000 ay galing sa kita mo sa referral. Hindi galing doon sa trading alone. Kasi kung aasa ka rin siguro sa, maski na malaki pa rin yung 35% na yield ng equity ng 1,000. Magkano ang 35% ng 1,000? That's 350 pesos. Diba? Malaki siya guys. So, sa dami ng sinabi natin, medyo tunog negative tayo pero at the end of this review, parang interesado ako mag-invest. Bakit? Kasi una, ang saturation kasi ng isang project, lalo na kung ganitong mga klase ng platform, magkakaroon yan for sure for the next 2 to 3 months to come. Pero halimbawa lang, kung nauna ka kasi sa ganitong mga platform, swerte mo. Pag nauna ka rito. Ngayon, ang magiging problem lang natin dito later on is siguro doon sa payout system. Baka magka-problema sa distribution pag hindi nila na-secure. Wala pa ngang inilagay dito kung ano yung mga legalities nila eh. Di ba? Legal ba silang mag-solicit ng investment, ng subscription, di ba? May papel ba sila? Register ba sila sa SEC? Meron ba silang DTI? Wala. Puro advertisement lang sa social media yung nakita natin. At saka syempre yung mga matatamis din nilang mga pangako na pwedeng kumita ng 35% yung pera. So marami tayong mga katropa, syempre dito sa Pilipinas, alam nyo naman, basta investment, gusto nila madalian na pera. So guys, ang DMC Trends ay hindi inire-rekomenda ang mga tao na sasali dito na later on maninisi. Okay? Ulitin natin. Ang sasali lang sa mga platform na ganito ay yung mga malalakas ang loob na mag-grease, na matalo. Okay? Lahat naman ng investment online hindi sigurado eh. Do your own research thing din. At least ni-review natin. Pinakita natin yung ibang red flags. Pero susubukan nating sumali guys. Kasi para sa 35% na kita ng 1,000 pesos mo sa loob ng isang linggo, malaki yun guys. So siguro pwede nating next na video natin yung yung top up natin. Ito kasing ginawa nating review lang is parang 50-50 na bibigyan ko ng pag-iisipan yung mga sasali.
Baka lang kasi may mga tropa na naman tayong sumali at later on bumagsak tong platform na to, balikan na naman tayo, sisihin na naman tayo, di ba? So lagi nating sinasabi, ako na muna ang susubok, bahala kayo kung gusto nyong sumali kayo sa aking link. Yung link ko nasa baba ng description ng video, guys. Again, yung pagsali nyo po dito on your own risk, walang sisihan pag ito nag-collapse sa susunod na buwan or sa next 2 months, ito ay wala pong sisihan. Kasi lahat, guys, ng mga nakita natin, lahat ng sinalihan natin, yung iba may papel pa yung mga yon, dokumentong pinapakita na register ko na may SEC registration pa yung iba, bumagsak din, hinabol pa ng ibang mga regulatory board sa ating bansa. Ito pa kaya, di ba? Okay, so at least ipakita natin yung ibang mga detalye ng jtradefx.com. Nasa inyo na yun kung sasali ho kayo, guys. Malaki yung kitahan na pwedeng bumalik, 35% sa loob lang ng isang linggo. Di ba? Ganun kalupit tong platform ng JTradeFX, 35%. Ayan, so too good to be true ba? Yes, I would say too good to be true ang 35%. Kahit magtanong kayo, guys, ng mga professional traders, masyadong malaki ang yield na yan para sa isang equity na 1,000 pesos. So, kahit pa sabihin natin magaling silang trader, yung 1,000 kasi kahit i-max out natin yun, kahit kung gawin nating doblehin or 10 doble or kahit i-multiply natin yan ng 1,000%, kahit 10 million, mas lalo na kapag mas malaki ang equity mo, mas maingat ka sa pagdi-trade. Kasi pag sobrang laki ng equity mo at sobrang laki ng volume lots ng tinitrade mo, mas may tendency madaling masunugan. Kahit sasabihin natin maglagay ka ng stop loss, kung sunod-sunod na hindi pumobor sa'yo ang market. Okay, pagpalagay natin, naging successful ang project na to. Umabot ng 10 million ang asset na ito. Ano lang, guys, magkaroon tayo ng future scenario. For the next 2 months to come, umabot ng 10 million or 100 million ang asset na ito. Yung 100 million na, guys, ilan ang member kaya nun? Sabihin natin, 5,000 ang member niya na dun. Yung 5,000 na yun, guys, yun. Siyempre, ginagatasan niya itong platform. Lahat, nilalabas niya yung yield lahat. Okay? Mag-compute kayo, guys, sa 100 million. Paano niya napakalaking guys, napakalaking project na ito. Napakalaking mga task ang ide-delegate na ito sa kanyang staff. Sa staff pa lang, magpapasweldo siya rito eh. Hindi pwedeng gawin ng mag-isa to, guys. Sa pagpapasweldo pa lang, sa mga equities pa lang ng mga holder, sa unilevel payouts niya, sa referral payouts niya, paano yung commission ng 35% per week? Diba? Ang trade system natin, lang, sa forex trading, guys, Monday to Friday lang eh. Pera na lang kung naki-crypto pa ito para makapag-trade siya ng kahit weekend. Wala na halos pahinga. Diba? 24/7 na yung operation nito para lang kumita rin. Ganun ka laki, ganun ka grandioso itong platform ng JTradeFX. Paano later on yung payout ng liquidation ng di ba? Yung liquidation ng kanilang mga kinita sa mga platform. So, medyo tinitignan natin hanggang saan tatagal yung 35% na pwedeng ma-receive ng mga member. Siguro ngayon dahil bago, pero siguro pag to na-saturate, magkakaproblema to. It's either tatamaan to ng SEC, magkakaroon ng issue tungkol sa payout, ayan yung magiging problema rito. So, again, lagi nating pinapaalala, masarap pumasok sa ganitong mga klase ng platform. Biruin mo 35% sa loob ng isang linggo. Ayaw ka pa ba nun? Diba? Sino may ayaw nun? Lahat gusto. Ang problema, lahat ba ready sa pag-collapse ng platform? Diba? Pwedeng legal. Okay, ulitin natin. Pwedeng legal ang operation nito. Walang problema doon. Hindi tayo magkakaproblema. Hindi natin kukontrahin yung kakayahan ng mga tao dito sa loob ng JTradeFX na may kakayahang mag-trade at palakihin yung pera ng investor. Ang pinoproblema natin dito, gaano katiba yung foundation at grounds nila para mailabas yung kinikita nila dito later on. Threshold limits pa lang sa mga bangko. Medyo may limit na. Sa GCash nga, may mga limits na rin eh. Sa BPI, meron na rin. Diba? Okay, so at least yun lang po yung side comments natin dito. Siguro may rooms of improvement naman itong platform. Baka malay nyo naman, diba? Makipag-partner to sa mga malalaking mga platform. Later on, maging partner nila, mga money changer company, mga o kaya mismong bangko na yung kapartner nila later on sa transaction na to. Okay, so sana nabigyan ko kayo ng idea tungkol kay JTradeFX, guys. Yun nga lang medyo lang, guys.
Nung tinanong kasi natin yung trading hub nila, pwede po ba ma-check ang live trading activity nyo? Sabi ko, wala pa ho sa ngayon. Sabi niya na, soon po, inaayos na po. Ayan. Inaayos naman daw nila. Most of their videos sa social media, mga ads guys. Tapos mga reels. Okay, JTrade FX, JTrade FX. Ang bata rin ng CEO nila guys, no? Wala pa yatang 40s to. Nasa 30s or 20s pa lang to. 28 or 30s. Ito pa lang yung ano, mukha pang bata. Okay, so guys, yun po yung ating episode ngayong hapon. Sino po dyan gusto kumita, subscribe na sa JTrade FX. Ito yung ganito yung itsura ng kanilang FX trades income. Tapos yung sa payout. Parang visuals lang talaga yung nilagay, no? Hindi katulad dito sa mga sinalihan natin na detalyado, guys. Pati sa email. Ayan, ganyan. Okay, yun nga lang sobrang baba lang pagka sumasali tayo sa mga additional basket lang, like sa mga AI trading platform na legit talaga na registered sa ASIC. Meron silang mga integration sa mga banks, integration sa payout systems, meron silang integration sa MetaTrader 4 mismo. Tapos itong mga company merong mga regulatory board na nagbibigay ng kanilang mga certificates. Sa case po ni JTrade FX, para siyang fan-made based website na binuo ng isang magaling na developer plus isang magaling na trader na nag-aalok ng subscription para kumita. Yan yung nakikita natin dito. Okay guys, so yun po yung ating review regarding kay JTrade FX. Again, this is DMC Trend. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa ating Hapon Grind episode. Thank you for watching. Magandang hapon po sa ating lahat.